Okay. Sa mga panahon po na ako po ay bumibiyahe rito tuwing Sabado po, maraming mga pagkakataon na ako po ay nasiraan ng sasakyan, yung mga service ko. Alam po niyo, every time na mayroong mga gano'ng pangyayari na masisiraan ako ng sasakyan, yung service na ginagamit ko, ang palagi kong sinasabi sa Panginoon, Diyos, Panginoon, nagpupunta po ako dito sa Tarlac. Hindi po for pleasure. Hindi po ako mamamasyal. Po, nandito po ako para sa ministry. Sa radio ministry. Goers of Christ for the glory of God. Po, ngayon po, yung po mga panahon na nasiraan ako ng tricycle. Unang-una po yung pong tumulong sa akin doon po sa may Estrada. Si Mr. Rodrigo. Po, yung pong nagtatrabaho sa Judea Lumber. Matagal na po ito, last year na po, no? Sa Judea Lumber, tinulungan po niya ako na dalhin sa mekaniko yung motor, tapos po hindi yung nagawa. Yung pong mekaniko mismo, ang siyang, pagmula po doon sa Estrada, dinala niya ako doon sa may Talaga. Doon po kasi yung mekaniko, hindi po magawa yung sasakyan, motor. Yung pong mekaniko doon, inihatid po niya ako dito sa radio station, DCTC radio station. Alam po ninyo, magmula po sa Talaga hanggang dito, hinila po yung motor. Salamat sa Panginoon na mayroong mga ganong mga puso na handang tumulong. Mga tao na pinadadala ng Diyos para po ang gawain ng Panginoon ay hindi po malagay sa alanganin. Meron din po ang pagkakataon na kasama ko naman po yung aking dalawang apo. Nandun po kami sa Kapas. Yung pong van na ginagamit namin bigla po natanggal yung takip nung lalagyan po ng coolant doon sa ilalim, naputol po yun. Bigla pong tumaas ang temperature ng sasakyan. Salamat sa Panginoon. Doon po mismo doon po sa may intersection po ng Concepcion, papuntang Concepcion at saka ng papuntang Tarlac na gasolinahan. Doon po na tumagas talaga, natapon lahat ang coolant. Ang tumulong po sa akin doon ay si Chris. Yung mga gas attendant pong nag-aano po ng gasolina doon. Sila po ang nagsabi na maghahanap sila ng mekaniko na gagawa. Salamat po sa Panginoon sa ganoon. On the spot po. Hindi man po ako inabot ng 30 minutes na ayos po yung sasakyan. Salamat po sa Panginoon. Tapos po nung muli masira po yung motor. Nakaraan lang. 2 weeks or 3 Saturdays ago, meron na naman po na, kumbaga natanggal po yung axle niya sa likod. Hindi ko alam kung paano nangyari. Natanggal yung axle, natanggal yung mga tornilyo, natanggal yung chain support, chain adjuster. Nagkawalaan po. Alam po ninyo, meron siyang tumulong sa akin. Salamat sa Panginoon. Nandiyan po ang Panginoon. Tapos po, minsan naman, ang tumulong po sa akin noon, yung pong natanggal po yung ng chain support saka yung sa axle, si si Arthur Castro po, taga Barangay Maligaya, tapos po yung isa si Jolly, taga Barangay dito po sa may Aurora Subdivision, si Jolly, yung pong doon, mga tricycle driver po yan. Tapos po nung minsan dito po mismo sa tabi ng radio station, nasira po yung natanggal yung fuel hose nung sasakyan. Salamat sa Panginoon. Every time na mangyayari ang ganoon, nandiyan yung taong makakatulong sa akin. Mga pinapadala ng Panginoon. Ito pong magkakapatid na ito, magpipinsan, si Alex Bulaon. Dito lang po sa tabi ng radio station dito. Salamat po sa inyo, Alex Bulaon, sa kapatid mo, sa mga kasama mo, sa mga anak mo na tumulong sa akin. Tapos po kay kung Arthur Castro, doon po, taga Maligaya po, tricycle driver, at saka si Conjoli, tricycle driver din po. Tapos po kay John Magday, na gumawa din po sa tricycle ko. Tapos po yung gumawa doon sa sasakyan doon sa Kapas. Salamat po sa inyo. Si
Kong Rodrigo, no po, doon po nagtatrabaho sa may Judea Lumber. Salamat po sa inyong lahat. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Amen. Amen. Okay. Ngayon po tayo po ay magpapasimula po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang ating po pag-aaral ngayon ay kaiba kaysa doon sa mga mga nauna nating pag-aaral. Ano po? Sapagkat ngayon po ay wala po tayong mababasa marinig na point number 1, point number 2, point number 3. We will journey. Ano po? Tatalakayin natin ang buong chapter po ng bahagi ng Biblia at ito po ay ating hihimayin. Iisa-isahin po natin. Ano po? Para po sa una po, ito po ay babasahin ko sa English. Ano po? Kasi po mayroong bahagi dito sa English na wala po sa Tagalog. Pero ito po ay i-share ko o ibabahagi ko po ito sa inyo. Babanggitin ko po ito sa wikang Tagalog. Tapos po yung mga wala sa Tagalog, babanggitin ko po kung nasaan sila dito sa Biblia, dito sa English. Okay. Makibukas po tayo ng inyong mga Biblia dito po sa aklat po ni Propeta Ezekiel. Opo. Propeta Ezekiel, kabanatang 37, talatang 1 hanggang sa 14. Book of Ezekiel, chapter 37, beginning verse 1 and the following. Ganito po ang nakasulat. Dito po sa English Bible, dito po sa King James Version, po, ang nakasulat po dito sa taas, ito pong nakasulat dito sa taas, ay the valley of dry bones. Ang lambak ng mga tuyong buto. Okay, ganito po ang sinasabi. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord. Si Ezekiel po ang nagsasalita dito. Okay, ulitin ko po. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones, and caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley. Yun po yung open valley. And lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus say the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. Verse 7. So I prophesied, and I was commanded. And as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them about, but there was no breath in them. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds of breath, and breath upon, and breathe upon this slain, that they may live. So I prophesied, and as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones, ang sasalita po rito ay ang mga Israelita, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Therefore prophesy, and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up
out of your graves and bring you into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord. Amen. Ngayon po, sa Tagalog natin babasahin. At habang ito po ay ating, sa Tagalog po natin aaralin ito, at habang ito po ay ating inaaral, ibabase po natin doon sa, doon sa ating pinag-aralan. Dito po sa ating binasa na English. Okay. Tabi ko po muna ito. Okay. Thank you, Lord God. Dito po sa aklat po na ito ni Propeta Ezekiel, magmula po din sa verse 1 hanggang sa verse 3, dito po ay ipinakita. Ano po? Ipinakita dito o isinulat, inisinulat, iniakda, inilagay sa isang papel o sa isang kasulatan ni Propeta Ezekiel ang mga pangitain o yung mga vision. Kung ano po ang mangyayari, kung ano ang magiging hinaharap, kung ano ang magiging kinabukasan ng bansang Israel. Ganun po ang nakalagay doon. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Lambak, ito po ay isang malaking hukay na punong-puno ng kalansay. Yan sabi doon. Verse 2, inilibot niya ako sa lugar na yung puno ng kalansay na tuyong-tuyo. Tinanong niya ako. Ang sabi po ni Ezekiel, tinanong niya ako, ang Diyos ang nagtanong sa kanya. Tao, palagay mo ba maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Alam po ninyo, tunay ang sinabi ni Propeta Ezekiel. Ang Diyos lang ang siya nakakaalam kung ang mga kalansay na iyon na nandoon sa lambak ay muli pang mabubuhay. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay foreknowing. Alam niya ang lahat. Bago pa sa yung walang pasimula hanggang sa dulo ng walang hanggan. Alam ng Diyos ang lahat ng mga mangyayari at pwedeng posible pang mangyayari. Alam ng Diyos yan. So, sabi po ni Propeta Ezekiel, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, okay, ito po ay isang bahagi ng Biblia. Ano po? Sinabi niya sa akin, God said unto me, magpahayag ka. Preach! No? Preach! Doon po sa unang bahagi na sinabi niya sa akin, God said unto me. Tapos, magpahayag ka sa kalansay na ito. Sabihin mo. So, itong bahaging ito ng Biblia, verse 4, ang sabi rito, sabihin mo sa mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ang nagiging katayuan dito ni Ezekiel, palitan po natin ang pangalan. Ilagay po natin ang ating mga pangalan, imbis na Ezekiel ang pangalan na binabanggit dito, ang pangalan po ninyo na kayo po na nanunood, kayo po na sumusubaybay sa mensaheng ito, ilagay po ninyo ang inyong pangalan. Halimbawa ito, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, Gilbert. No? Idoktong mo yung pangalan mo doon sa sinabi ng Diyos. Sabihin mo, Gilbert, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. So dito, ang nagiging katayuan ko dito, sapagkat ako ay inuutusan ng Diyos na magsalita doon. Ako ay gumaganap ng isang bahagi ng Biblia na nakasalat po doon sa aklat po ni San Marcos. Ano po? Na nakasulat doon po sa San Marcos, Kabanatang 16. Ang sabi doon ay magpahayag ka ng salita ng Diyos. O doon po sa Matthew chapter 28, verse 19. Go ye into all the world and preach the gospel. So dito po, ang sabi po rito, magpahayag ka, preach, share. Ano po?
preach the gospel, share the gospel sa mga tuyong kalansay. Mamaya po malalaman natin kung ano mga tuyong kalansay dito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Okay, ito ang pinasasabi niya. Pagdating po dito sa verse 5, ang papel ni Ezekiel o ang papel po natin dito bilang mananampalataya, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po rito, ipinasasabi niya, tayo po ang mga ambassador. We represent God sa verse 5. Ang sabi po rito ay pinasasabi niya. So tayo po ang lalagay sa doon sa katatayuan ni Ezekiel na tayo po ang magsasalita doon sa mga tao kung ano ang ibig sabihin ng Diyos doon sa tao. Sapagkat hindi makikipag-usap ang Diyos sa tao, kundi doon lang sa kanyang mga lingkod, sa kanyang propeta, doon sa kanyang mga sinugo, doon sa kanyang mga pinagkatiwalaan, at sa kanyang mga tinawag na lingkod. Ngayon, ulitin ko po dito sa verse 5, ito po ang pinasasabi, niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Yung pong sinasabi rito, yung mga kalansay, ang sabi po bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Iyon po ang sinabi ng Diyos kay Ezekiel. Iyon po ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bibigyan ng hininga ang mga kalansay upang sila ay magkaroon ng buhay. Verse 6, lalagyan ko kayo ng litid at laman. Babalutin ng balat, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. So dito po ay ipinangako ng Diyos kung ano ang mangyayari doon sa mga kalansay. Ang sabi po ng Diyos kay Ezekiel, ang sabi niya, magpahayag ka sa mga tao, sabihin doon sa mga kalansay, sabihin mo, ito ang pinasasabi ko. Okay, bibigyan sila ng mga litid. No po, yung mga, siyempre wala na po laman yan Kumaga tuyong buto na lang po ang natitira doon. Bibigyan sila ng litid, bibigyan sila ng laman at babalutin ng balat. Ano po? At sila po, babalutin sila ng balat. Kayo'y mabubuhay. Sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Alam po ninyo, minsan nakakalungkot po itong bahaging ito. Alam po ng tao, sabagay marami po hindi naniniwala Marami po yung naniniwala dun sa evolution, na yung tao daw ay nanggaling sa unggoy, nanggaling daw sa gorilla, sa kung ano. Hindi ko po pinaniniwalaan yun. Wala po akong lahing gorilla. Wala po akong lahing gorilla. Ngayon po, dito po ang sinasabi rito, ang Diyos po ang nagbigay. Binigyan niya ng litid, binigyan niya ng laman, binalutan niya ng balat, at binigyan niya ng hininga upang magkaroon ng buhay. Ano ang dahilan bakit ginawa ng Diyos ito? Na binigyan niya ng litid, ng laman, binalutan ng balat, ang kabuuan nito, at binigyan ng hininga. Sabi po rito, upang makilala nilang ako ay Diyos. Ako ang Diyos. Makilala nilang ako si Yahweh. Yung pong salitang Yahweh, doon po sa original translation sa English, that they may know I am the Lord. Yung pong the Lord dito ay yung capital L, capital O-R-D. Ang ibig pong sabihin doon ay Almighty God. The most powerful God. Yung po ang ibig po sabihin doon, upang kilalanin ng tao na ang Diyos ang siyang makapangyarihan, ang Diyos ang siyang lahat sa lahat. That they may know, I am the Lord. That they may know, ako si Yahweh. Marami po ang binigyan ng Diyos ng buhay. Ang mga tao, binigyan niya ng buhay. Pero hindi po kinikilala ng mga tao. Marami ang hindi kumikilala sa mga tao na sila po ay kumilala sa Diyos. Hindi po nila kinikilala ang Diyos. Meron nga po akong nakausap Meron nga po akong nakasabi na
Kung totoo ang Diyos, Lord, excuse. Kung totoo ang Diyos, ba't pinabayaan niya ako na maghirap sa ganito? Nandito ako, na ako ay palagi may sakit, na nandito ako, palagi akong kapos. Paano hindi kapos? Paano hindi palagi may sakit? Paano hindi kapos? Hindi nagtatrabaho. Kayang-kaya ng katawan niya, malakas magtrabaho, malakas pa naman siya, kaya niya magtrabaho, hindi nagtatrabaho, natural kakapusin. Ba't siya nagkakasakit? Araw-araw umiinom ng alak. Walang trabaho pero nakakainom ng alak. Ano ba? Ang sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi ko sa kanya, Kuyang, wag. Maniwala ka sa Diyos. Hindi ako naniniwala. Ano po ninyo? Nakakalungkot na minsan ang sabi nga nila, kung may Diyos talaga, bakit ganito? Siya mayaman siya, bakit ako mahirap ako? Siya masipag siya, nagtatrabaho siya, nagsisikap siya. Pag may pera siya, sinesave niya. Ikaw, hindi mo pa sinusweldo yung pera mo, ginagastos mo na. Talagang hindi ka makakabangon, hindi ka makakaangat sa buhay mo, kundi tuloy-tuloy hanggang sa pagbaon ang buhay mo sa kahirapan. Ang Diyos walang kinalaman dyan sa kahirapan mo. Ang gusto nga ng Diyos, mapagpala ka. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay maging masagana sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay maging masagana. Ang sabi nga po dun sa John 10:10, the enemy has come to kill and destroy. But I came, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, but I came to give them life and life abundantly. Ang kaaway ay dumating para manira, pumatay, magnakaw. Pero dumating ako para magbigay ng buhay at bigyan sila ng masaganang buhay. Yun po ang gusto ng Diyos. Maging masagana, maging maalwan, maging magaan, maging maganda po ang takbo ng ating buhay. Kaya nga lang hindi po kinikilala ng marami ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Sabi nga, that they may know I am the Lord. Upang makilala nila ako si Yahweh. Yun po ang sinabi ng Diyos mismo. Verse 7, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Ito po si Ezekiel. Baba tayo, ako. Ang sabi ko rito, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, na balot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Okay. Nung po ako, ikaw, siya, tayong lahat, nung pong tayo po ay bago o unang makarinig ng salita ng Diyos, yung pong nagpapahayag ng salita ng Diyos, yung pong nagsishare ng salita ng Diyos, yung makapangyarihang salita ng Diyos na isinishare, ipinapahayag ng kanyang mga lingkod. Ano po ang naging pandama natin? Ako po, ang naging pandama ko ay ganito. Naging magaang ang aking kalooban. Ano po? Yung pong maraming mga problema sa akin, marami akong katanungan sa buhay, pero unti-unti ito po ay nasasagot. Ang tanong ko na, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganyan ang takbo ng buhay ko? Bakit siya ganito? Bakit ako ganito? Bakit ganyan? Bakit gano'n? Lahat po ng iyan na aking katanungan ay unti-unti, isa-isang tinutugon ng Diyos sa akin. Ang sabi po rito, in verse, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Yung pong mga kalansay, ano po? Yung pong mga bahagi ng ating katawan. Pag wala po tayong connection, wala po tayong relasyon sa Diyos, ang ating katawan ay talaga namang wala itong kapahingahan. Ano po? Yung bang palaging nararamdaman, palagi kang pagod, palagi kang nangahapo, palagi kang wala sa kondisyon, palagi mainit ang ulo. Pero nung marinig mo ang salita ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago. Nawala ang init ng ulo, nawala ang sakit ng katawan, nawala ang matinding pag-aalala, nawala ang matinding pag-iisip. Ang palagi mong
bukang bibig ay ang salita ng Diyos. Pero ang sabi po rito, ano po? Praise God. Doon sa verse 8, nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Ngayon po, yung pong mga bago pang kumikilala sa Diyos na sila po ay nakarinig ng salita, ng makapangyarihang salita ng Diyos, natural lang po sa kanila na hindi pa nila masyadong maunawaan yung kanyang mga salita sa Biblia na ipinahayag sa kanya sapagkat hindi pa po niya tinatanggap o natatanggap ang Santong Espiritu na magpapahayag sa kanya, magpapaliwanag sa kanya, magbibigay ng karunungan, kaunawaan at pagkaalam sa mga salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi na hindi pa sila humihinga. Ang ibig pong sabihin na ay hindi pa talaga lubusang nalalaman, naiintindihan, nauunawaan ang mga salitang narinig niya magmula sa nagpahayag ng salita ng Diyos. Nagkaroon na ng pagbabago. Nagkaroon na ng konting pagbabago sa kanyang buhay. Nawala ito, nagbago na yan. Yung mga bisyo, unti-unting nawawala, iniiwasan ang mga ganyan. Pero dahil hindi pa niya talaga nauunawaan ang mga salita ng Diyos, mabuhay, mahina pa siya. Ang sabi nga rito ay hindi pa humihinga. Ano po? Yung kumbaga, nakanganga lang, nakatingin pa lang. Kumbaga, masyado siyang overwhelmed doon sa mga salita ng Diyos na kanyang narinig. Masyado siyang, kumbaga, nalunod siya sa mga salita ng Diyos. Paano hindi ka malulunod sa mga salita ng Diyos? Yung mga pinangako niya, ang sabi niya rito, kahit na makasalanan ka, kahit na ang kasalanan mo ay maging kasing pula ng walang kasing pula, yan ay magiging puti. Isipin mo, mas kinagaano ka kasalanan, mas kinagaano ang karami ang mga kasalanan mo, mas kinagaano katindi ang mga kasalanan mo, pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, lahat ng kasalanan mo, yan ay mapapatawad ng Diyos. Talagang ma-overwhelm ka. Ang sabi nga, paano hindi ka ma-overwhelm? Ano? Ang sabi po rin, for my Lord will supply all my needs. Doon lang. Pag ikaw ay magtrabaho, mas kinakunti lang ang sinusweldo, mas kinakunti lang ang kinikita mo, magtataka ka. Lord, ba't ganito? Yung pong sweldo ko, ganito lang. Yung kinikita ko, ganito lang. Pero yung pong mga biyaya at pagpapala, hindi po namin maubos. Bakit? Yun po ang milagro, mga himala ng Diyos sa buhay natin. Yun po yung mga na hindi po natin maunawaan. Maraming bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay po natin na hindi po natin maunawaan. Lalo na yung kanyang mga biyaya, yung kanyang mga pagpapala, pag-iingat, proteksyon, gabay. Hindi po natin maunawaan yan. Paano at bakit nangyayari? Ang sagot dyan, mahal tayo ng Diyos. Bakit niya tayo mahal? Mahal niya tayo Yan lang po, sagot doon Mahal tayo ng Diyos kahit na ano pa ang mangyari. Mahal po tayo ng Diyos. Mas ginagaano pa kasalanan. Ang sabi nga po doon yung pong salita, yung pong doon sa Bible na Romans chapter 5 verse 8. Ano pa? Bago pa kumilala sa Panginoong Jesucristo, bago mo pa siya tinanggap bilang iyong Diyos, bilang iyong Panginoon, pinatawad ka na sa iyo, tinubos na niya ang iyong mga kasalanan. Ang sabi nga po doon, even before, while we were yet sinners, habang makasalanan pa tayo, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. While we were yet sinners, hindi pa natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo, but still tinubos lang niya tayo sa ating mga kasalanan. Yan po, hindi natin maunawaan yun
talagang hindi po natin mauunawaan yun sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po natin mauunawaan sapagkat wala pong sukat yan, wala pong lalim, wala pong lawak, wala pong taas. Yan po ay talagang hindi kayang sukatin. Ang sabi nga po dun sa napag-aralan natin nakaraan, the unconditional love of God, the agape love of God, hindi mo pwede sukatin. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nung ako ay nagsasalita, unti-unti nababago ang aking katawan. Nababago ang takbo ng aking kaisipan. Nababago ang aking pananaw sa buhay. Yun po ang mga dagdag na biyaya at pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Verse 5, nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Verse 9, sinabi sa akin, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Doon po sa nabasa natin sa English kanina, call the four winds. Ano po? Four winds. Pero dito, hangin sa lahat ng dako. Alam po ninyo kung anong ibig sabihin nun? Yung pong kapangyarihan ng Diyos. Yung Santong Espiritu na nandoon siya sa north, south, east, and west. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, ito po ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi nga po rito, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila ay mabuhay. Nung ang Santong Espiritu po ay pumasok sa atin, nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo bilang ating tagapagligtas, ang Santong Espiritu ay pumasok sa atin, nagkaroon po tayo ng buhay. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Ang Santong Espiritu ang siyang nananahan ngayon sa buhay po natin. Ang Santong Espiritu, ang sabi po ng Diyos, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay pinapasok ng Diyos sa atin upang magkaroon tayo ng buhay. Salamat sa Diyos. Pansinin po ninyo na pag araw po ng Sunday, araw po ng pagsamba, wala man nagsasabi sa iyo, oy, mag-church ka. Wala man nagsasabi sa iyo, oy, magbihis ka na, magpunta ka ng church. Ano po? Basta pag Sunday, automatic, maliligo ka, magbibihis ka, pupunta ka ng church. Wala man nagsasabi sa iyo. Sino po? Bakit po? Sapagkat ang Santong Espiritu ay nasa sa atin. Ang Santong Espiritu ang siyang gumigiyagi sa atin. Ang Santong Espiritu ang nagpapadama sa atin na pumunta ka doon sa church. Pumunta ka doon sa church. Binibigyan tayo ng lakas ng Santong Espiritu upang mapakinggan natin tuloy-tuloy ang salita ng Diyos. Praise God. Tapos po dito sa verse 10, nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami. Ito ang masarap. Marami po. Yung pong nakarinig ng mga salita ng Diyos, yung pong dating hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, yung pong dating ayaw marinig ang patungkol sa Biblia. Pero, nung mayroon pong magpahayag, mayroon pong mag-share, mayroon pong mangaral patungkol sa mabuting balita, makapangyarihang salita ng Diyos, patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang sinasabi rito? Sila po ay nagkaroon ng buhay. Sila po ay nagkaroon ng hininga. Ano po ang nangyari? Ang sabi po dito. Okay, itutuloy ko po. Verse 11, verse 10, nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Pumasok sa kanila, sa atin, sa kanya, sa kanilang lahat, sa ating lahat, pumasok sa kanila, sa atin ang Santong Espiritu. Nabuhay tayo at nang magtayuan. Ano po? Nabuhay tayo. Nung tayo ay manampalataya na, nung tayo ay kumilala na sa ating Panginoong Jesucristo,
nanalig tayo, sumunod tayo, tinupad natin ang kanyang mga utos at mga salita. Ang sabi po, nabuhay nga sila at nang magtayuan, nung tumayo, ang ibig pong sabihin yan, nung manindigan ang mga kumilalang ito sa ating Panginoon Hesus Kristo, sila ubod ng dami. Napakadami po ng mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Ano po ang sabi po? Sila ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Ano po ang ibig sabihin nito? Lahat, yung pong mga tumawag na yun, kumilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas, marami po ang naging mga sundalo niya. Ano po yung mga sundalo niya? Ito po yung mga pastor, mga ebangelista, mga tagapangaral, mga tagapagturo. Sila po ang ubod ng dami. Pagdating po dun sa Ingles, they are a huge army. They are a big army. Yung po ang mga sundalo ng Diyos. Yung po dati na yung mga kalansay. Tayo po iyon. Tayo po iyon. Dati tayo ay mga tuyong kalansay. Tayo po ay mga patay na kalansay. Walang pag-asa. Sabi nga po doon sabi po ng mga Israelita, wala kami pag-asa. We have no hope because we are cut off. Hiniwalay na sila ng Diyos. Ano ang magagawa ng isang tao na hiwalay sa Diyos? Ano ang magagawa ng isang tao na walang tunay na relasyon sa Diyos? Wala. Lalo na pagdating sa kaligtasan, nothing. They can do nothing. Kahit na sino, walang magagawa pagdating po sa usapang kaligtasan. Ang Diyos lang ang magbibigay ng pag-asa. Ang Diyos lang ang magbibigay ng magandang kinabukasan. Dito sa buhay nito, pag namatay ka, dito na lang. Kung wala kang relasyon sa Panginoong Diyos. Pero pagdating sa Panginoong Diyos, pag namatay ka, hindi ka patay. Yun pa lang ang umpisa ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. That is only the beginning of eternal life in the presence of the Lord. If you are really a Christian, a believer, and a follower of Christ Jesus, our Lord and Savior, our Redeemer. Praise God! Salamat sa Diyos. Ano po? Huge army, para silang malaking hukbo. Napakarami po ng mga pastor, mga evangelista, mga tagapagturo, mga mangangaral sa lahat halos ng dako, halos bawat kanto. Mayroong nangangaral patungkol sa kabutihan ng Diyos, patungkol sa magandang balita, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Marami ang nabago ang buhay. Ano po? Marami ang nabago ang buhay. Ang sabi nga po doon, yung mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Ano po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ano po yan? Sila ay bago ng nilalang. They are a new creature. Yung dating pagkatao, wala na. Yung dating masamang bisyo, masamang ugali, dating masamang salita, lahat masama. Lahat ng mga masamang bisyo, dala-dala mo. Pero nung kumilala ka, tumanggap ka sa ating Panginoong Jesucristo, nawala lahat yun. Kasama ka na doon sa kanyang malaking hukbo. Nangangaral, nagpapahayag, nagtuturo patungkol sa magandang balita ang Panginoong Jesucristo. Before we are dried bones. Ano po? Mga tuyo tayo, mga tuyong buto, mga patay tayo, walang pag-asa. No? Walang magagawa. Anong magagawa ng isang patay? You can do nothing kung ikaw ay patay, lalo na kung wala kang relasyon, wala kang kaugnayan sa Diyos. Ano po? Yung po tuloy po natin sa verse 11. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay. Okay. Alam po ninyo, napakaliit itong bansang Israel na binabanggit dito Babasahin ko po, tuloy ko. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay. Alam po ninyo, papalitan ko po ang salitang ito. Sinabi sa akin ni Yahweh, Gilbert, ang buong mundo ay tulad ng mga kalansay na ito.
sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Yan po ang buong mundo. Marami po ang buong mundo. Okay, babalikan ko po babalikan ko po. Yung sunog sa Las Vegas, sa Los Angeles, sa California. Marami po ang nawalan ng pag-asa. Marami po ang nawalan ng magandang kinabukasan. Sapagkat ang kanilang inaasahan ay yung kanilang trabaho, yung kanilang negosyo, yung kanilang magandang bahay, yung kanilang magandang sasakyan, yung kanilang mga bank accounts. Pero lahat po niyan ay nawala sa isang iglap, nasunog lahat. Wala silang future, wala silang pag-asa. Wala silang pag-asa. Kahabag-habag ang kalalagayan ng tao pag ang Diyos ang siyang kumilos. Pag ang Diyos ang siyang gumalaw laban sa tao. Alam po ninyo, oh my, huwag na po yun. Ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinabi na, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Sunog na lahat. Sunog na lahat ang mga ari-arian, mga alahas, mga pera, mga bahay, mga sasakyan, trabaho, malalaking building. Nasunog na lahat. Wala na kaming pag-asa. Tuyo na ang aming mga buto. Lubusan na kaming pinabayaan. No. Ito ang ito naman ang hindi tama. Lubusan na kaming pinabayaan. No. Alam po ninyo ba't nangyayari ang ganyan? Yung po sunog doon sa Los Angeles. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. God did not leave them. God did not forsake them. This is a wake-up call, my friend. This is a wake-up call. Masyado nang na-focus ang tao sa kanilang tagumpay. Nakalimutan na nila ang Diyos na nagbigay sa kanila ng tagumpay. Ni minsan, kahit katiting, hindi na parangalan ang Diyos sa buhay ng mga taong to. Okay. Panoorin po ninyo yung mga nangyari before na masunog po ang Los Angeles. Before na masunog ang Hollywood. Ano po ang ginagawa sa Hollywood? Yung mga TV programs, yung pong mga Okay, meron pong isa. Okay, meron akong natatanda, hindi masyadong meron po yung parang bidding. Nagbibidding sila ng ganito. Mga pangalan nakasulat na ganyan, ganito. At tapos ang Panginoong Diyos nandun sa pinakadulo, pinakailalim. Lahat ng mga pangalan doon, mayroong mga boto. Pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, pagdating sa Diyos, 0. Alam po ninyo ano yung reaksyon ng mga tao? Pinagtawanan pa sila Nagtawanan pa sila Alam po, yung pong nangyari na iyon, napanood ko yun. Yung pong nangyari na iyon, pinagtawanan nila na 0 yung score ng ating Panginoon, ng Diyos. 2 weeks after, nagkaroon po ng sunog dun sa Los Angeles. Ito pa ang nakakamangha. Could you imagine, habang dumadami yung mga fire trucks, habang dumadami yung mga tagapatay ng sunog, dapat sana liliit ang pa. Hindi Habang inaanohan ng mga fireman, lalo pa lumalaki yung sunog Natural po ba yun? No, that's not natural. No, that's not natural. Ang sabi nga po rin dito, pinabayaan na kami. Ito po sasabihin siya, hindi po kayo pinabayaan. This is a wake-up call sa bawat isa sa atin. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mo, pinasasabi ko, bayan ko. Ang Diyos po ang nagsasalita rito. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mo, pinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at uuwi sa inyong bayan. Ano po sabi rito? Ibubukas ko ang inyong libingan. Binanggit po yung libingan.
Ano po yung libingan na sinasabi rito? Ito po yung lugar, yung dako na kung saan ikaw ay nasadlak na sa kasamaan, nasadlak na sa kasalanan. Yun po ang libingan. Ang sabi ng Diyos dito, bubuksan ko yan. Uuwi ko kayo doon sa inyong bayan. Ano po ang ibig sabihin ng Diyos dito? God will give you freedom. Palalayain ka ng Diyos sa kasalanan. Palalayain ka ng Diyos sa kasamaan. At ibabalik ka niya sa kanyang bayan. Ibabalik niya ang lahat ng nawala sa iyo. Kaibigan ko, ang sabi niya, no, napakaliwanag, oh. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyo ako si Yahweh. Ang hinahanap lang po dito ng Diyos ay yung acknowledge Him. Acknowledge God. Kilalanin ang Diyos. Wala pong hinihingi na malaki ang Diyos sa atin. Kundi kilalanin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yan lang po ang hingi ng Diyos sa akin eh. Alam po ninyo, meron pong ano. Alam po ninyo yung ano ng mga Yakuza? Hindi po yung Yakuza. Yakuza. Yan po ang proper pronunciation. Yung pong mga Yakuza. Yung pong mga kaanim doon sa kasama doon sa Yakuza. Pag meron po silang nagawang meron silang nagawang kasalanan. Ang ginagawa po nila para matubos yung kanilang kasalanan, pinuputol po nila yung kanilang mga daliri. Puputulin dito. Okay, kasala ka, anong gagawin mo? O sige, puputol yung daliri. O putol. O. Sa susunod, pag nagkasala ulit, puputulin ka. Hanggang sa maubos yung Mas pinuputol eh. Salamat sa Diyos, hindi po siya ganun, hindi po Yakuza ang Diyos. Kung ang Diyos po, ganyan ang magiging attitude niya sa atin. Pag nagkasala tayo, puputol tayo pakonti-konti sa pyesa ng ating katawan. Mauubos po tayo. Mauubos ka baski sa kakaliit-liitan na putol-putol mo sa iyong katawan. Hanggang sa maubos ka, hindi mo kayang bayaran ang mga kasalanan na gawa sa Diyos. Ano po? Sabi po rito eh. Kung kayo ay maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Bakit kailangan pa pong mangyari sa atin yung nangyari? Kailangan pa bang masunugan ka? Kailangan pa bang maaksidente ka? Kailangan pa bang mayroong masamang mangyari sa iyo bago ka kumilala sa Diyos? Tanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Nung nandun po ako sa Saudi Arabia, malakas ang loob ko na, nangaral po ako doon sa Saudi Arabia. No, although talaga namang hinahanap po ako doon na, kumbaga, under surveillance na ako, pero hindi po ako nagpatinag doon. Ano po? Maski maraming mga Pilipino, yung pong isang Pilipino na mayroong gawain doon sa flat nila, doon sa lugar nila. Every time na mayroong gawain doon, nagtatago siya. Sabi niya, marami siyang trabaho, alam po ninyo kung anong nangyari? Babae yun. Na-stroke siya. Na-stroke siya, nagkabalo-bloktot siya. Nagkabalo-bloktot, nagkangiwi-ngiwi, hindi makausap na maayos. Okay. Alam po ninyo, nandun siya sa ICU. Pinuntahan ko. Kasi po bawal pumunta yung lalaki, babae. Ako po supervisor ako dun sa ano ba 'yun? Supply area nung hospital. So pwede akong pumasok dun sa mga patients room. Pinuntahan ko po yung Pilipina na ito. Kinausap ko siya, sinyeran ko siya. Alam po ninyo, praise God, hindi po nakakalakad yun, hindi nakakapagsalta, hindi po nakakapagsulat. Praise God! 3 days after na kami po ay tuloy-tuloy na nag-uusap, nagsisharean. Nakapaglakad siya, nakapagsulat siya, nakapagsalta siya. Praise God! At mayroon din po isang Pilipino na mekaniko. Mekaniko po ng mga helicopter ng hari. Ano po? Sabi, na-aksidente po siya.
yung pong inaayos niyang helicopter, lumilipad, inaayos niya, lumilipad. Eh, siyempre, dapat sana inaayos mo, yung hindi siya lumilipad, nasa baba. Masyado tumaas na yung ego. Sabi niya, kaya ko ito. Matalino ako, marunong ako. Alam po ninyo, bumagsak yung helicopter. Ano nangyari? Nagkabali-bali yung kamay niya, bali-bali yung paa. Napuntahan ko. Ano sabi ko sa kanya? Alam mo, sabi ko sa kanya, napakataas mo kasi, hindi ka maabot ng Diyos. Ngayon, ibinagsak ka niya dito sa ICU para maabot ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sinyeran ko po siya. Praise God, Lord, glory to your name. Praise God. Mahigit na 1 buwan siya sa hospital, pero nakapaglakad, nakapagtrabaho siya ulit. Yung mga bali-bali niya ay talaga naman naibalik. That is because of God. Kaya po sabi rito, pinabayaan na kami ng Diyos. No, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ang gusto lang po ng Diyos sa atin ay i-acknowledge natin siya bilang Panginoon tagapagligtas po ng ating mga buhay. Verse 14, hihingahan ko kayo upang kayo mabuhay, ibabalik ko sa inyong sariling bayan. Ibabalik po ng Diyos sa atin ang lahat ng nawala sa atin, ang lahat ng kinuha at ninakaw ng ating kaaway. Pag tayo po ay tatanggap, kikilala, we acknowledge God. The valley of the bones, yung po mga valley of the dry bones, yung po mga dry bones na yun po yung mga taong walang kaugnayan sa Diyos, yung po mga taong hindi kumikilala sa Diyos, yung po mga tao na hindi nagbibigay karangalan, kalugod-lugod, papuri sa Diyos. Una, sabi po doon, nandoon sila sa lambak. Kumbaga, kalat-kalat sila doon sa lugar na napakalawak. Pero dito po sa bandang huli, nandoon na sila sa libingan. Ano po? Magkakasama na sila doon. Kasi inipon-ipon na. Talagang mag-iipon-ipon. Yung pong tinatawag na birds of the same feather flocks together. Siyempre, yung pare-pareho ng bisyo, pare-pareho ng ginagawa, magkakasama na yan. Ano po? Kaya nandoon sila sa iisang libingan. Ang sabi ng Diyos, pag kayo ay akin nang naibangon sa libingan, ang ibig po sabihin nun, pag kayo ay nakawala na, pag kayo ay malaya na diyan sa mga kasalanan yan, kayo ay magiging malaking hukbo na mangangaral ng salita ng Diyos, magpapahayag ng salita ng Diyos, magpapahayag ng makapangyarihang mensahe ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ako, siya, ikaw, tayong lahat ay mga dry bones. Tayo po ay mga tuyong buto na binigyang buhay lamang ng Diyos upang tayo ay kumilala na siya ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Salamat po, O Diyos. Ama, napakabuti mo po sa amin. Tunay nga po, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri na sa lahat po ng iyong mga ginagawa sa amin. Ama, salamat po na bagaman kami po ay napakarami na ng aming mga kasalanan, marami ang aming pagkukulang, pagkakamali. Subalit, O Diyos, hindi mo po pinatulan ang mga gawa naming liko, O Diyos, kundi bagkos ang pag-ibig mo na walang sukat, ang pag-ibig mong walang kondisyon ang siyang ipinadama mo sa amin upang kami na tinatawag na patay, tinatawag na mga tuyong kalansay ay mabigyan ng buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagtitiyaga sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig, pagmamahal sa amin. Purihin ka, Diyos, sa amin po mga kapatid na patuloy na nanonood, patuloy na sumusubaybay. Pagpalain mo po sila. Diyos, tinataas ko po sa dakilang pangalan ang mga kapatid po namin, mga kaibigan, mga kakilala, mga mahal sa buhay na mayroong mga sakit, mga karamdaman. Tinataas po sa dakilang pangalan si Joselito Tuason, mayroong pong diabetes. Lord, we pray for them, O God. Si Ruben Tuason, O God, na mayroong pong infeksyon. Ama, tinataas ko po sila sa iyo. Ganun din po si Brother Bert Sanggalang, O God. Ama, prostrate cancer, O God. Lord, and speak healing sa kanila.
kay Pastora Rigichan, O God, Lord, kagalingan po, kumpletong kalakasan, kalusugan ng kanyang pangatawan, O God, kay Sister Pamela Pangilinan, O God, Lord, kagalingan po sa kanya, Ama. Ikaw po magpala sa kanya. Yakapin mo po siya, O God. Ama, mawala po sa kanya yung pag-aalala, mawala po sa kanya yung stress, O God. At ganoon din po, Panginoon, si Brother Fred Bondok, Panginoon, Ama, na nasa banig ng karamdaman dahil po sa diabetes, O God. Lord, we pray for complete healing. Ganoon din po, Ama, kalakasan, kalusugan ng pangatawan para po kay Pastora Joyce Nikowski, para kay Bishop Jesse Candelaria, kay Mami Penny, O God. Ganun din po, Panginoon, kay Pastor Art, sa kalakasan, kalusugan ng pangatawan, kay Ma'am Esther Escanillas, O God. Yes, Father God, in Jesus' name. Kay Pastor Dan Pamintuan, blessings po para sa kanya. Kay Pastor Melvin Dairit, Melvin Basilio, O God. Kay Pastora Cecil Escoto, kay Pastor August Ronquillo, kay Pastor Rick Zapanta, Ama, pagpalain mo po sa kay Pastor Rem Carpio, God. Lord, I speak blessings sa bawat sa pukas sa kanila, God. Yes, Father God. Ama, ganun din po, Ama, tinataas po sa intikilang Panginoon, God, ang kabuuan po ng gawain ng 21 araw ng panalangin at pag-aayuno. Diyos, pagpalain mo po ang gawain ito. Patuloy, O God, maparangalan ka, mapurihan ka, masamba, madakila. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ikaw pa rin po isang mag-ingat, gumabay, pumatnubay sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, sa pangalan po ng Santong Espiritu, Diyos, ito po ang aking panalangin. Maraming salamat po. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Boss, ang oras. Thank you, Lord. Ngayon,